Marami ang nagulat ng ginawa ng Dallas Mavericks ang malaking trade sa kanilang kupunan, yung kay Luka mga idol. Dahil marami pa rin ang naniniwala na kontrolado pa rin naman ni Mark Cuban ang Dallas Mavericks. Dahil pagkatapos na bilhin naman ito ng Adelson family, ay mayroon silang kasunduan na si Mark Cuban pa rin ang mamamahala at magkokontrol sa Dallas Mavericks. Subalit, tila nagbago raw ang desisyon ng Adelson family at kanyang duda mayroong nag-impluwensya sa kanila. Ayon pa mismo kay Mark Cuban, ine-expect niya pa rin na siya yung mamamahala, pero ang NBA mismo ay hindi na ibinalik itong si Mark Cuban. Malaki ang paniniwala ni Mark Cuban mga idol na mayroong nag-impluwensya sa NBA na gawin ito. Sa kabilang banda ay wala rin namang kapangyarihan na itong si Mark Cuban. Mas powerful na ang Adelson sapagkat sila na ang may hawak sa Dallas Mavericks. Ang pinangahawakan na lamang dito ni Mark Cuban mga idol ay yung isang salita na binitawan ng Adelson family. Subalit ang salitang iyon ay hindi na gumana pa. Samantala ayon naman sa analyst na si John Wall, ang pag-alis ni Dillon Brooks sa Memphis Grizzlies ay ang nagpabago sa kanilang kupunan. Sa paniniwala ni John Wall, yun daw ang pinakamalaking kamalian na ginawa ng Memphis Grizzlies. Itong si Brooks ay naging mukha rin naman ng Memphis Grizzlies, yung kanyang attitude na parang dirty player. Subalit hindi na umuubra sa Memphis Grizzlies ang ganong attitude at ayaw nilang makilala sila sa ganong imahe. Kaya ito ay kanilang pinakawalan. Isama pa yung kanyang pagdemand ng malaking halaga sa kanila. Sinubukan naman na kunin ng Memphis Grizzlies si Marcus Smart bilang ipapalit kay Dillon Brooks. Subalit hindi rin po ito ng tagal at kalaunan napunta naman sa Washington Wizards. Pagkatapos nun ay parang naging tipikal, naging normal na lamang na team itong Memphis Grizzlies at hindi na sila pinag-uusapan pa. Sa ating huling balita, masyadong nakafocus daw sa ngayon ang ESPN mga idol patungkol kay LeBron. Especially itong Stephen A. Smith. Maingay sa mga nagdaang linggo at mapahanggang sa ngayon itong pangalan ni Stephen A. Smith at LeBron. Ngunit marami naman ang nakikiusap na sanay talakayin naman ng ESPN ang ibang usapin patungkol sa Rockets na nanalo ng ika-10 sa kanilang huling 15 laban. Ang Celtics 7-game winning streak. Pwede rin naman daw pag-usapan ng ESPN itong LA Clippers kung saan sa ngayon ay parang nagiging legit na contender na sina Kawhi and James Harden. Itong Pistons, pwede ring pag-usapan yung kanilang historic na ginagawa sa ngayon na kahit na sila'y batang team, sila'y sumasabay sa mga title contender. Definitely, hindi rin po natin masisisi itong ESPN sapagkat kung ano yung trending, viral, yun ang kanilang pinag-uusapan. Siyempre, mas marami ang manonood doon. Well, ano ang komento ninyo patungkol sa ating mga balita? I-komento lang yan sa comment section. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball.